Ang malamig na putik ay kumapit sa binti ni Ashley, at ang walang tigil na buhos ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bawat hakbang niya sa lumulubog na eskinita ng barangayista. Esperanza ay isang pakikipagbuno sa agos ng tubig baha na kulay tsokolete. Isang bata ang umiiyak sa kanyang bisig, ang maliliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kwelyo, habang ang ina nito ay pilit na isinasalba ang ilang gamit na inanod mula sa kanilang barong-barong. Kap! Kap! Yung bahay po namin sa dulo, gumuho na yung pader, sigaw ng isang lalaki. Kapitana, wala na po kaming makain, hinaing naman ng isang matandang babae na nakasilong sa iyero. Bawat tawag sa kanyang pangalan ay isang dagdag na pabigat sa kanyang balikat, mas mabigat pa kaysa sa basang-basang damit na dumidikit sa kanyang katawan. Tumango lang si Ashley, isang pilit na pagpapakita ng kontrol na hindi niya naman talaga nararamdaman. Papunta na po ang mga relief goods mula sa munisipyo. Tiyagain lang po natin. Ang importante, lahat tayo ay ligtas. Ito ang kanyang buhay sa loob ng 6 na buwan, mula nang pumanaw ang kanyang ina, ang dating Kapitana Elena de la Cruz. Isang buhay na hindi niya pinili, pero isang koronang ipinasa sa kanya, isang koronang yari sa responsibilidad, problema, at walang katapusang pag-aalala. Pagdating niya sa barangay hall, mas malakas pa ang ingay sa loob kaysa sa kulog sa labas. Amoy putik, amoy pawis, amoy desperasyon. Ang mga tao ay naguunahan, nagsisigawan, bawat isa ay may dalang reklamo at hinaing. Kapitana, yung generator natin, umusok na naman. Kap, bakit sa kabilang purok may pagkain na, kami wala pa? Kailan ba aayusin yung tulay? Aabutin na tayo ng siyam-siyam dito. Napapikit si Ashley at mariing pinisil ang sentido. Kailan ba hihinto ang ulan? Kailan ba titigil ang mga boses sa isip niya at sa paligid niya? Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili para sa isa na namang laban. Mga kabarangay, pakiusap, isa-isa lang po tayo, malakas niyang sabi, sapat lang para marinig sa gitna ng kaguluhan. Inaayos na po natin lahat. May sistema po tayong sinusunod. Sistema? Isang boses ang pumutol sa kanya. Isang boses na kalmado, malinaw at hindi pamilyar. Galing ito sa may pintuan. Natahimik ang lahat at napalingon. Nakatayo roon ang isang lalaki. Matangkad, nakaputing polo shirt na hindi man lang nabahira ng putik, at may hawak na isang rolyo ng malaking papel, isang blueprint. Taliwas na taliwas ang kanyang malinis at tuyong anyo sa basang-basang kalagayan ng lahat sa loob ng hall. Diretso itong lumakad palapit sa kanya, ang mga mata nito ay nililibot ang magulong paligid na may bahid ng hindi maitatagong pagkadismaya. Ikaw ba si Kapitana Ashley de la Cruz? Tanong ng lalaki. Ang tono nito ay hindi nagtatanong kundi kumukumpirma. Ako nga, sagot ni Ashley, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi sa paraan ng pagtingin nito. Sino ka? Engineer Brian Sarmiento, pagpapakilala nito, inilahad ang kamay na hindi naman inabot ni Ashley. Ibinaba rin nito agad ang kamay, hindi man lang nagpakita ng pagkailang. Ako ang in charge sa pagpapatayo ng bagong health clinic. Kanina pa ako naghihintay. I was told na mayroon kayong sistema rito, pero ang nakikita ko lang ay gulo. Paano tayo makakapagsimula kung ganito ang logistics at manpower ninyo? Parang binuhusan ng gasolina ang nag-aapoy ng pasensya ni Ashley. Sa lahat ng problema niya, isang aruganting estranghero pa mula sa syudad ang dadagdag. Engineer, sagot ni Ashley, dahan-dahan at may diin sa bawat salita, kung hindi mo napapansin, may kalamidad kaming hinaharap. Baha. Mga taong nawalan ng bahay. Mga batang gutom. Pasensya na kung ang logistics namin ay hindi nakaayon sa schedule mo. Kalamidad o hindi, Kapitana, ang proyekto ay may deadline. Ang pondo ay may expiration. Disiplina at organisasyon ang kailangan, hindi emosyon, walang prenong sagot ni Brian, habang binubuklat ang hawak na blueprint sa ibabaw ng nag-iisang mesang hindi pa nababasa. Naramdaman ni Ashley ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipamukha sa lalaking ito ang hirap na dinaranas nila, pero nakatingin ang buong barangay. Umiti siya ng pilit, isang ngiting kasing pait ng kape barako. Kung ganoon, Engineer Sarmiento, malugod kitang tinatanggap sa barangayista. Esperanza. Ito ang aming disiplina. Ito ang aming organisasyon. Kung hindi mo kaya, malaya kang bumalik sa Maynila.
Tumalikod siya at hinarap muli ang mga residente, ngunit ang matalim na titig ng engineer ay parang nakatutok sa kanyang likuran. Ilang oras pa ang lumipas bago bahagyang humupa ang gulo. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa relief operations, nilapitan siya ng kanyang tito Robert, ang kapatid ng kanyang ina. Ayos ka lang, Day, malumanay na tanong nito, iniabutan siya ng isang basong tubig. Tumango lang si Ashley. Kailangan, tito. Nakita ko yung engineer kanina. Mukhang mainit ang ulo niyo sa isa't isa, sabi nito. Mag-ingat ka sa mga ganyan. Masyadong prangka. Kadalasan, yung mga ganyan may itinatagong kung ano. Hayaan mo na yun, tito. Trabaho lang. Hindi magtatagal yan dito. Nang tuluyan nang umuwi ang lahat at tanging ang tunog na lang ng ulan sa yero ang kanyang naririnig, pumasok si Ashley sa maliit na opisina na dating sa kanyang ina. Doon, sa ibabaw ng lumang lamisang kahoy, nakatayo ang isang litrato, isang nakangiting kapitana Elena de la Cruz. Hinaplos ni Ashley ang malamig na salamin ng picture frame. Ang ngiti ng kanyang ina ay tila nangungusap, nagpapaalala ng isang pamantayang napakataas at napakahirap abutin. Nay, bulong niya sa katahimikan, hinayaan na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumagsak. Ang bigat-bigat po pala. Bakit parang sayo ang dali-dali lang ng lahat? Kaya ko ba to? Baka hindi ako karapat-dapat sa pwestong to. Niyakap niya ang litrato, ang tanging nahahawakan niyang alaala ng lakas na gusto niyang makamit. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Pangako, hindi kita bibigin. Kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang sta. Esperanza. Ibinaba niya ang litrato at akmang tatayo na para umuwi nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. Hindi lahat ng taga-Maynila ay may magandang intensyon, Kapitana. Napatitig si Ashley sa mensahe at biglang nanlamig ang buo niyang katawan, mas malamig pa kaysa sa tubig baha na kanyang sinuong kanina. Pinunasan ni Brian ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay, iniiwasang madumihan ang hawak niyang mga plano. 3 araw na siya sa barangay sta. Esperanza, at 3 araw na ring parang may maliit na batong nakabara sa kanyang lalamunan. Ang lugar na ito ay isang organisadong gulo. Ang mga tao ay maingay, ang mga kalsada ay maputik, at ang signal ng cellphone ay parang naglalaro ng taguan. Isa itong malaking sakit ng ulo. At ang pinakamalaking sakit ng ulo sa lahat. Ang kapitana. Si Kapitana Ashley de la Cruz. Sa unang tingin, mukha itong estudyante sa kolehiyo na napadpad sa maling lugar. Maliit, payat, at may mga matang laging mukhang pagod. Pero kapag nagsalita na, ang boses nito'y may bigat na hindi mo akalain. Mataray. Sarkastiko. At tila laging handang makipag-away. Inilibot niya ang tingin sa construction site. Ang pundasyon ng health clinic ay unti-unti nang nabubuo, pero mas mabagal kaysa sa inaasahan niya. Ang mga trabahador, na lahat ay taga-barangay, ay masipag naman, ngunit kulang sa teknikal na kaalaman. Sir Brian, tawag ng isa sa mga karpintero. Okay na po ba itong pagkakahalo ng semento? Lumapit si Brian, kumuha ng kaunti sa palad at sinuri ito. Masyadong maraming tubig. Ulitin niyo. Sundin niyo yung ratio na sinabi ko. Napakamot sa ulo ang lalaki. Pasensya na po, sir. Sanay po kasi kami sa tanto-tanto lang. Napabuntong hininga na lang si Brian. Tanto-tanto. Sistema. Diskarte. Iba't ibang salita para sa isang bagay, kawalan ng standard. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang tumanggap ng mga proyektong probinsyal. Ngunit wala siyang magawa, utos ito mula sa itaas. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya ang pagdating ni Ashley. May dala itong isang malaking termos at isang bayong ng tinapay. Hindi man lang ito lumingon sa gawin niya. Sa halip, dumiretso ito sa mga trabahador. O, mga kuya, merienda muna tayo. Masayang bati nito, isang ngiting hindi para sa kanya. Mainit na kape para sa malamig na panahon. Naglapitan ang mga trabahador, nagkakatuwaan. Tila nawala ang pagod sa kanilang mga mukha. Pinanood ni Brian kung paano isa-isang binigyan ni Ashley ng tinapay at kape ang mga ito, kinakamusta ang kanilang mga pamilya, tinatanong kung ayos lang ba ang kanilang mga bahay pagkatapos ng baha.
Bigla niyang naalala ang sinabi niya rito noong unang araw, disiplina at organisasyon ang kailangan, hindi emosyon. Ngayon, habang pinapanood niya ito, nakikita niyang ang emosyon pala ang nagpapaikot sa lugar na ito. Ang pakikipagkapwa-tao. Isang bagay na madalas niyang nakakalimutan sa syudad, kung saan ang lahat ay numero at kontrata. Habang abala ang lahat, napansin ni Brian ang dalawang babaeng nagtatalo sa hindi kalayuan. Sumisigaw ang isa, habang umiiyak naman ang isa pa. Bago pa man siya makakilos, naunahan na siya ni Ashley. Nilapitan nito ang dalawang babae, hindi sumigaw o namagitan. Hinawakan lang nito sa balikat ang dalawa. Aling Nena, Aling Puring, ano ng problema? Malumanay nitong tanong. Itong si Puring, Kap. Inagaw yung pwesto ko sa palengke. Hindi totoo yan, Kap. Siya ang umalis doon. Sa halip na pumagitna, umupo si Ashley sa isang sementong hukay. Alam nyo, noong isang araw, may dalawang bata ring nag-aaway dahil sa isang laruan. Ang ginawa ko, kinuha ko yung laruan. Sabi ko, dahil hindi kayo magkasundo, wala nang maglalaro. Gusto nyo bang ganyanin ko rin ang pwesto sa palengke? Nagkatinginan ang dalawang babae. Hindi naman po sa ganoon, Kapi. Kung ganoon, mag-usap kayo ng maayos. Kung hindi, ako ang magdedesisyon para sa inyo. Pagkasabi noon, tumayo si Ashley at bumalik sa mga trabahador na parang walang nangyari. Napanganga si Brian. Ang gulo na inaakala niyang aabutin ng sigawan at sakitan ay natapos sa loob lamang ng ilang minuto. Simple, direkta at epektibo. Nagpatuloy ang trabaho. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, nagsimulang magligpit ang mga trabahador. Nagsimula na ring kumulimlim ang kalangitan. Tila may isa pang ulan na paparating. Engineer. Napalingon si Brian. Si Ashley, nakatayo sa likuran niya. Kailangan ko ng i-lock ang bodega. Aalis ka na ba? Tanong nito, ang boses ay formal at walang emosyon. Tatapusin ko lang i-check itong mga sukat, sagot niya, pilit na hindi tumitingin sa mga mata nito. Tumango lang si Ashley at nagsimulang maglakad palayo. Maya-maya, narinig ni Brian ang unang patak ng ulan. Sunod-sunod. At sa isang iglap, bumuhos na ito ng malakas. Naman, bulong ni Brian sa sarili habang mabilis na nililikom ang mga blueprint. Lumingon siya, umaasang makakahanap ng masisilungan. Nakita niya si Ashley na sumilong sa isang hindi pa tapos na bahagi ng klinik, isang maliit na kwartong may bubong na pero wala pang pader. Wala siyang pagpipilian. Tumakbo siya papunta roon, niyayakap ang mga plano para hindi mabasa. Pagdating niya, pareho silang tahimik. Tanging ang malakas na lagaslas ng ulan sa yero ang maririnig. Nakatayo si Ashley sa isang sulok, nakatanaw sa malayo. Nakatayo naman siya sa kabilang dulo, abala sa pag-aayos ng mga papel na bahagyang nabasa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Mabilis lang to, sabi ni Ashley, na parang sa sarili lang nagsasalita. Pagkatapos ng malakas na buhos, titila rin agad. Sana nga, sagot ni Brian. Muling katahimikan. Hindi mapakali si Brian. Pakiramdam niya, kailangan niyang sabihin ang isang bagay. Yung kanina, panimula niya, nag-aalangan. Yung dalawang babae. Magaling ang ginawa mo. Hindi lumingon si Ashley. Trabaho ko yon. Alam ko. Pero iba ang paraan mo. Sa Maynila, siguro pinatawag na ang mga tanod o dinala na sa barangay yan. Hindi ito Maynila, engineer, sagot nito, may bahid ng pamilyar na sarkasmo. Napabuntong hininga si Brian. Look, about the other day. Mali ako. Mali ang paraan ng pagkakasabi ko. I was out of line. Doon na lumingon si Ashley, ang mga mata nito ay nagtataka, na parang hindi makapaniwalang narinig ang mga salitang iyon. Stress lang siguro sa biyahe at sa lahat, dugtong ni Brian, bahagyang nahihiya. I'm sorry. Tumagal ng ilang segundo bago sumagot si Ashley. Dahan-dahan, lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Okay lang. Siguro pareho lang tayong pagod. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Brian. So, peace na tayo. Tumango si Ashley, at sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiti, isang totoong ngiti na hindi pilit. Isang ngiting umabot sa mga mata nito at tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na hapon na iyon.
Habang pinapanood niya ang mga batang masayang naliligo sa ulan sa di kalayuan, may kakaibang naramdaman si Brian. Isang paghanga. Ang babaeng ito, sa kabila ng bigat ng kanyang responsibilidad, ay may angking lakas at ganda. Nang tumila ang ulan, sabay silang lumabas. Ang hangin ay malamig at sariwa. Sige, mauuna na ako, sabi ni Ashley. Kapitana D. Pigil ni Brian. Nag-isip siya ng sasabihin. Ashley D. Lumingon ito. Pwede ba kitang ilibre ng kape bukas? Tanong niya, bago pa man niya mapigilan ang sarili. Peace offering. Natigilan si Ashley. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri kung seryoso ba siya. At sa ilalim ng kulay kahel na liwanag ng papalubog na araw, nakita ni Brian ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng pag-aalinlangan, ngunit may kasamang pag-asa. Hindi alam ni Ashley kung ilang beses niyang tinitigan ang kanyang cellphone bago matulog. Ang alok ni Brian, isang simpleng kape, ay umalinggaw sa kanyang isip, nakikipagtalo sa anonymong text message na natanggap niya. Hindi lahat ng taga-Maynila ay may magandang intensyon. Ngunit ang paghingi nito ng tawad kanina ang paraan ng pagtingin nito, matapos ang ulan may bahid iyon ng sinseridad. O baka naman nagkakamali lang siya. Kinabukasan, pumasok siya sa barangay hall na may dalang desisyon. Trabaho lang. Isang peace offering para sa mas maayos na pagtatrabaho. Iyon lang. Walang ibang ibig sabihin. Iyon ang paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Nang makita niya si Brian sa construction site, tila naintindihan agad nito ang kanyang hindi masabing sagot. Ngumiti ito, isang maliit at magalang na ngiti. Mamayang tanghali kung okay lang sa'yo. Tumango lang si Ashley, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay. Tanghali. Dinala siya ni Brian sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Ang lugar ay maingay, puno ng mga nagtatawa ng tricycle driver at mga tindera. Kabaligtaran nito ng inaasahan niyang kidate. At sa hindi malamang dahilan, mas napanatag siya. Akala ko sa isang magarbong restaurant mo ako dadalhin, biro ni Ashley habang umuupo sila sa isang plastik na upuan. Ngumiti si Brian. Bakit, gusto mo ba? Akala ko mas gusto mo dito. At saka, kape lang naman ang usapan, di ba? May kung anong kiliti siyang naramdaman. Nga naman. Umorder si Brian ng 2 kape at isang platong pansit. Habang kumakain, ang kanilang usapan ay magaan. Tungkol sa paboritong pagkain, sa mga nakakatawang karanasan sa eskwela, sa buhay na malayo sa politika at construction. Nalaman niyang paborito pala nito ang sinigang na hipon at takot ito sa butiki. Mga simpleng bagay na nagbigay ng kulay sa imahe ng aroganteng engineer. Ikaw, tanong ni Brian, bukod sa pagiging kapitana, ano pa ang ginagawa mo? Anong pangarap mo? Natigilan si Ashley. Pangarap. Matagal na mula nang may nagtanong sa kanya niyan. Hindi ko na alam, mahina niyang sagot. Siguro ang matapos lang ang term ko ng maayos. Yun na muna. Hindi yan pangarap, trabaho yan, sabi ni Brian, ang mga mata nito ay seryosong nakatitig sa kanya. Ashley, ano nang gusto mo para sa sarili mo? Walang nakaimik si Ashley. Dahil ang totoo, hindi niya talaga alam. Para basagin ang katahimikan, si Brian ang nagbiro. Ako, ang pangarap ko, matutong magsaing nang hindi nasusunog ang kanin. Hindi ko talaga makuha kung walang rice cooker. At doon, sa unang pagkakataon, isang malakas at totoong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Ashley. Napatingin ang ilang kumakain sa kanila. Napatawa na rin si Brian at sa sandaling iyon, nawala ang titulo nilang kapitana at engineer. Sila lang ay si Ashley at si Brian, 2 taong nagtatawanan sa ibabaw ng isang platong pansit. Naramdaman ni Ashley ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang kakaibang saya na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pagbalik nila sa site, mas gumaan ang pakiramdam sa pagitan nila. May mga ngiti, may mga biruan. Tila ang pundasyon ng klinik ay hindi na kasing bigat ng dati. Maganda ang progreso natin ngayon, sabi ni Brian habang sinusuri ang isang pader. Kung magtutuloy-tuloy to, baka mas maaga pa nating matapos. Salamat sa'yo, sagot ni Ashley. At sa pansit. Sabay silang napangiti. Ngunit isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang kasiyahan.
Mukhang maganda ang nagiging samahan ng ating kapitana at ng ating engineer. Si Prince Villanueva. Papalapit ito sa kanila, nakasuot ng mamahaling polo shirt at may ngiting abot-tenga. Sa likod nito ay ang kanyang mga alalay. Prince, bati ni Ashley, pilit na pinapanatili ang ngiti. Engineer Sarmiento, isang karangalan, sabi ni Prince, inilahad ang kamay kay Brian na tinanggap naman ito. Ako si Prince Villanueva. Ang pamilya ko ang dating namamahala sa barangay na ito. Masaya akong makita na napakaganda ng proyektong ito para sa aming mga kababayan. Brian Sarmiento. Salamat, simpleng sagot ni Brian. Nadaan lang ako para kumustahin ang lahat, patuloy ni Prince, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Kap, mukhang kailangan mo ng tulong sa pagbuhat ng mga hollow blocks na iyan, sabi nito sa isang trabahador, at sa kabinalingan si Ashley. Kap, pwede ba kitang makausap sandali? May mahalaga lang akong sasabihin. Nagpaalam ito kay Brian na bumalik na sa pagsusuri ng mga plano. Dinala ni Prince si Ashley sa isang sulok, malayo sa pandinig ng iba. Nawala ang malapad na ngiti sa mukha nito at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Kap, nag-aalala ako, panimula nito sa mahinang boses. Saan? Takang tanong ni Ashley. Diyan, sabi ni Prince, bahagyang itinuro ng nguso si Brian. Mukhang mabait naman yang si engineer. Pero alam mo na, sa panahon ngayon, mas maganda ng sigurado. Tagalabas siya, hindi natin alam ang tunay na pagkatao. Biglang bumalik sa isip ni Ashley ang text na natanggap niya. Gusto mo, ipa-background check ko siya para sa'yo, alok ni Prince. Para lang mapanatag ka. Bilang kaibigan at nagmamalasakit na residente, iyon lang ang magagawa ko para protektahan ka. Ang mga salita ni Prince ay parang laso na isinalin sa isang baso ng matamis na alak. Ang alok ay tila nagmumula sa pag-aalala, ngunit mayroon itong bigat na bumabagabag sa kalooban ni Ashley. Ang sayang naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng kaba at pag-aalinlangan. Hindi na kailangan, Prince. Kaya ko na, matigas niyang sagot. Sige, ikaw ang bahala. Basta nandito lang ako, sabi ni Prince, muling gumiti at tinapik siya sa balikat bago umalis. Pag-alis ni Prince, pakiramdam ni Ashley ay bumalik lahat ng pader na kanina lang ay sinimulan ng gibain ni Brian. Lumapit muli si Brian sa kanya, walang kamalay-malay sa nangyari. Okay ka lang? Parang namutla ka. Wala to, napagod lang siguro pagsisinungaling niya. Tumango si Brian tila naniniwala. Kung ganoon, kailangan mo ng pahinga. Pero bago yun may isa pa sana akong hihilingin. Huminga ito ng malalim. Ashley, pwede ba kitang yayain mag-dinner? Sa labas ng bayan. Bilang selebrasyon sa unang linggo ng proyekto. Nakatitig lang si Ashley kay Brian. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw ng tea, gustong ibalik ang gaan na naramdaman nila kanina. Ngunit ang isa pang bahagi, na nilaso na ng mga salita ni Prince, ay sumisigaw ng ihuwag. Nakita ni Brian ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung hindi ka pwede, okay lang, mabilis nitong sabi. Hindi. Sagot ni Ashley, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Narinig niya ang sariling sumagot ng sige, pero hindi kasing sigla ng inaasahan niya. Sige, payag ako. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Brian. Ngunit ang ngiti ni Ashley ay pilit na lang. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Ashley pauwi, gulong-gulo ang kanyang isip. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang madilim na puno, may nakaparadang isang itim na dhi. Pamilyar. Iyon ang sasakyan ni Prince Villanueva. Hindi ito umaandar. Tila may hinihintay. O tila may minamasdan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ashley. Napayakap siya sa sarili, pakiramdam niya ay may isang pares ng mga matang nakatutok sa kanya mula sa dilim. Ginugo ni Brian ang buong hapon na parang nakalutang sa alapaap. Ang pagsang-ayon ni Ashley sa kanyang paanyaya ay isang maliit na tagumpay na mas malaki pa ang epekto kaysa sa pagtatayo ng pundasyon ng klinik. Kinailangan niyang hiramin ang luma, ngunit maaasahang pick-up truck ng isa sa mga tauhan niya, nilinis niya ito ng husto, at bumili pa siya ng air freshener na amoy isang pag-ita. Gusto niyang maging perpekto ang gabing iyon. Nang sunduin niya si Ashley sa tapat ng bahay nito, halos hindi siya makahinga. Nawala ang karaniwang suot nitong pantalon at simpleng t-shirt.
Sa halip, nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na hanggang tuhod, na lalong nagbigay diin sa kapayatan nito, ngunit may dalang kakaibang ganda at pormalidad. Ang buhok nito ay nakalugay, at mayroon itong kaunting kolorite sa mukha na nagbigay buhay sa pagod nitong mga mata. Wow, iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Brian. Ngumiti si Ashley, isang ngiting may halong hiya. Ikaw din mukha kang tao ngayon. Natawa si Brian. Pinalitan niya ang kanyang maalikabok na work clothes ng isang malinis na button-down shirt at maong. Salamat sa tingin ko. Pinagbuksan niya ito ng pinto, isang kilos na tila ikinagulat ni Ashley, ngunit tinanggap din naman. Habang nasa biyahe sila papunta sa susunod na bayan, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na nakakailang, kundi puno ng hindi masabing pananabik. Ang restaurant na pinili ni Brian ay isang maliit na lugar na may tanawin ng dagat. Malayo sa gulo ng barangay, malayo sa mga matang mapanghusga. Dito, sila lang ang bida. Paano mo nalaman ang lugar na to? Tanong ni Ashley, namamangha sa ganda ng paligid. Nag-research ako, pag-amin ni Brian. Gusto ko kasing maging espesyal ang gabing to. Naramdaman ni Ashley ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Umupo sila sa isang mesang nasa labas, kung saan dinig na dinig ang banayad na hampas ng mga alon. Ang kanilang usapan ay mas lumalim pa kaysa sa karinderya. Ikinuwento ni Brian ang kanyang pamilya sa Maynila, ang kanyang amang inhinyero rin na siyang naging inspirasyon niya, at ang kanyang inang mahigpit pero mapagmahal. Nalaman ni Ashley na bunso siya sa 3 magkakapatid at siya ang laging spoiled, kaya siya natutong maging mayabang para patunayan ang sarili. Kaya siguro naging arugante ako nung una, pag-amin niya. Lagi kong nararamdaman na kailangan kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi lang ako anino ng tatay ko. Tinitigan siya ni Ashley, at sa mga mata nito, nakita ni Brian hindi ang kapitana, kundi ang isang babaeng nakakaintindi. Naiintindihan kita, sabi ni Ashley sa mahinang boses. Ako rin naman kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa iniwang posisyon ni Mama. Na hindi lang ako yung anak ni Kapitana Elena. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Brian ang isang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Pareho silang may pasan-pasang anino, parehong may gustong patunayan. Ikinuwento naman ni Ashley ang mga masasayang alaala niya noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Ang mga simpleng hapon ng paggawa ng merienda, ang mga pangaral nito na laging sinasabayan ng yakap. Sa kanyang mga kwento, nakita ni Brian ang isang Ashley na malambot, nangungulila at puno ng pagmamahal. Habang sila ay kumakain, sa di kalayuan, isang lalaki na nakaupo sa loob ng isang nakaparadang van ang pasimpleng kinukuhanan sila ng litrato gamit ang isang kamera na mailong lens. Bawat ngiti, bawat pagtawa, bawat seryosong tingin ni Brian at Ashley ay nakukulong sa lente nito. Hindi ko akalain na ganito ka pala, pag hindi ka galit, biro ni Brian na nagpangiti kay Ashley. Hindi ko rin akalain na marunong ka palang humingi ng tawad, ganting biro nito. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay kumikinang na parang mga diamante sa itim na kalangitan. Salamat dito, Brian, sabi ni Ashley, huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito ng gaan. Ako rin, sagot ni Brian. Salamat sa'yo. Dahan-dahan, inabot ni Brian ang kamay ni Ashley. Hindi ito umiwas. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Sakto. Ang init ng kamay nito ay parang kuryenteng gumapang sa buo niyang katawan. Nang ihatid niya si Ashley sa tapat ng bahay nito, ang gabi ay tahimik na. Pinatay ni Brian ang makina ng sasakyan. Pareho silang ayaw pang tapusin ang gabi. So, panimula ni Ashley, hindi makatingin ang diretsyo. Bukas ulit. Bukas ulit, kumpirma ni Brian, ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Bumaba si Ashley ng sasakyan, at bumaba rin si Brian para ihatid ito sa gate. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste sa kalsada, ang kanilang mga anino ay nagkadikit. Walang nagsasalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-uusap. Nakikita ni Brian ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ashley, ngunit nakikita rin niya ang pagnanais, ang parehong pagnanais na nararamdaman niya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Malambot. Mainit. Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Ashley.
Nakita niyang marahan itong pumikit, isang senyales ng pagsuko. At doon, sa ilalim ng tahimik na langit ng Esperanza, naglapat ang kanilang mga labi. Ito ay isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Ito ay maikli, magalang, ngunit puno ng lahat ng hindi nila masabing mga salita. Puno ng pasasalamat, pag-asa, at isang pangako ng bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Idinikit ni Brian ang kanyang noo sa noo ni Ashley. Ashley D. Bulong niya. Brian ni. Sagot nito. Tumayo ng tuwid si Ashley, ang kanyang mga pisngi ay namumula. Sige na. Gabi na. Tumango si Brian, nakangiti. Mag-ingat ka. Pinanood niya itong pumasok sa gate. Bago ito tuluyang pumasok sa loob ng bahay, lumingon ito at mumiti sa huling pagkakataon. Pagbalik ni Brian sa sasakyan, napasuntok siya sa manibela, hindi sa galit, kundi sa purong saya. Ngunit pagtalikod ni Ashley, pagpasok sa kanyang bahay at pagsara ng pinto, isang pakiramdam ang nanatili sa kanilang dalawa. Walang balikan mula sa halik na iyon. Isang pinto ang kanilang binuksan. Isang bagong kabanata ang nagsimula at pareho nilang naramdaman, sa takot man o sa saya, na ang kanilang mga buhay ay hindi na magiging pareho. Kinabukasan, pumasok si Ashley sa barangay hall na parang lumalakad sa alapaap. Ang pakiramdam ng mga labi ni Brian sa kanyang labi ay sariwa pa rin sa kanyang alaala, isang mainit at matamis na paalala na sa gitna ng lahat ng problema, may puwang papala para sa saya. Bawat makasalubong niya ay binabati niya ng isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagmumula sa puso. Maging ang mga tambak na papeles sa kanyang mesa ay hindi na mukhang nakakatakot. Good morning, Kap. Ang ganda yata ng gising natin, bati ng kanyang sekretarya, si Lina. Umiti lang si Ashley bilang sagot. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Mula sa bintana ng kanyang opisina, natanaw niya si Brian sa construction site, seryosong kausap ang mga trabahador. Napangiti siyang muli. Nawala na ang imahe ng aroganteng engineer. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking may dedikasyon, may prinsipyo, at isang lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng buwan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sabi na nga ba? Hindi ako pwedeng maging masaya. May kapalit lahat. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanyang isipan, ngunit iwinaksi niya ito. Hindi ngayon. Ngayon, gusto muna niyang namnamin ang pakiramdam na ito. Akmang lalabas na sana siya para magdala ng kape sa site nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Prince Villanueva. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Ashley. Ang magaan na pakiramdam ay biglang bumigat. Si Prince ay may dalang isang mamahaling leather briefcase at isang ngiting tila para sa isang politiko sa campaign poster. Kapitana, magandang umaga, bati nito, isinara ang pinto sa likuran niya. Prince! Anong kailangan mo? Tanong ni Ashley, bumalik sa kanyang formal na tono. Relax, Kap, dinalaw ko lang ang paborito kong kapitana, sabi nito, umupo sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa nang hindi inaanyayahan. Pero, seryoso, mayroon akong kailangang ipakita sa'yo. Isang bagay na sa tingin ko, kailangan mong malaman. Binuksan nito ang briefcase at inilabas ang isang manipis na folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Ashley. Ang folder ay kulay krema, mukhang bago at mukhang mapanganib. Ano to? Tanong ni Ashley, hindi ginagalaw ang folder. Buksan mo, sabi ni Prince, ang boses ay malumanay ngunit may diin. Gaya ng sinabi ko, nag-aalala ako para sa'yo. Kaya gumawa ako ng kaunting research. Nag-aalangan man, binuksan ni Ashley ang folder. Ang unang pahina ay isang business profile. Sarmiento Construction Firm. Sa ibaba, nakalista ang mga pangunahing opisyal nito. Pamilyar ang mga apelyido. Ngunit ang nasa pinakailalim ng pahina ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Parent Company, Villanueva Holdings, Inc. Villanueva. Ang pangalan ng pamilya ni Prince. Parang may isang baldeng nagielong tubig ang ibinuhos sa kanya. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel patungo kay Prince, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi ko lubos maintindihan, Kap, kung bakit kailangang ilihim yan ng isang taong malapit sa iyo. Sabi ni Prince, ang tono ay puno ng peking pag-aalala.
Hindi ko sinasabing may masama siyang intensyon. Pero ang tanong, bakit niya ito itatago? Ano ang dahilan? Ang bawat salita ni Prince ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang halik, ang hapunan, ang mga ngiti, ang mga kwento. Lahat ba iyon ay kasinungalingan? Isa ba siyang tauhan ng mga Villanueva mula pa sa simula? Hindi ito totoo, nanginginig na sabi ni Ashley, itinutulak palayo ang folder. Nandyan ang mga dokumento, public records. Maaari mong i-verify, sabi ni Prince. Sinasabi ko lang sa'yo to dahil ayokong masaktan ka. Ayokong makita kang ginagamit lang para sa interes ng iba. Tumayo si Prince. Pag-isipan mo, Ashley. Ingatan mo ang sarili mo. At higit sa lahat, ingatan mo ang Esperanza. Pagkaalis ni Prince, naiwan si Ashley na nakatitig sa kawalan. Ang saya kanina ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na takot. Ang tiwalang sinimulan niyang buuin ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Nanginginig siyang tumayo at muling sumilip sa bintana. Nandoon pa rin si Brian, nakangiting kausap ang mga trabahador. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay hindi na mukhang sinsero. Mukha na itong isang maskara. Kailangan niyang malaman ang totoo. Mula mismo kay Brian. Mabilis siyang lumabas ng opisina, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nilapitan niya si Brian. Nang makita siya nito, isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha nito, ang parehong ngiting nagpakilig sa kanya kagabi, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng sakit. Ashley. Tamang-tama, papunta na sana ako sa'yo. May ipapakita ako sa Brian, putol ni Ashley, ang boses ay walang buhay. Kailangan nating mag-usap. Nawala ang ngiti ni Brian nang makita ang kanyang seryosong mukha. Okay. Ano ng problema? Yung kumpanya mo, panimula ni Ashley, pinipilit na maging kalmado. Sino-sino ba talaga ang may-ari niyan? Nakita ni Ashley ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Brian. Isang saglit na pagkagulat na mabilis ding nawala, ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Naalala ni Brian ang utos ng kanyang boss, do not disclose company ownership. Ashley, ano ng klaseng tanong yan? Sagot ni Brian, umiiwas sa kanyang mga mata. Isang malaking korporasyon yan sa Maynila. Maraming stockholders. Complicated yan. Ang pag-iwas. Ang hindi direktang sagot. Iyon na ang kumpirmasyon. Para kay Ashley, ang sagot ni Brian ay isang malakas na sampal. Hindi ito nagsinungaling pero hindi rin ito nagsabi ng totoo. Itinago nito ang pinakamahalagang impormasyon. Tumalikod si Ashley. Ang init sa kanyang mga pisngi ay napalitan ng lamig. Ang pag-ibig na nagsimulang mamukadkad ay napalitan ng galit at pagkabigo. Ashley, sandali, tawag ni Brian, sumusunod sa kanya. Saan galing yang tanong na iyan? May nagsabi ba sa'yo ng kung ano? Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad pabalik sa barangay hall. Ang bawat hakbang ay parang may mga karayom. Ashley, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, engineer, sagot niya, hindi pa rin lumilingon. Maghapon siyang nagkulong sa kanyang opisina. Sinubukan siyang katukin ni Brian ng ilang beses, pero hindi niya ito pinagbuksan. Ang lahat ng alaala ng nakaraang gabi ay bumabalik, ngunit ngayon, ang mga ito'y may bahid na ng lason. Ang bawat tawa, bawat ngiti, bawat salita ay tila isang kalkuladong panlilinlang. Nang maggagabi na, alam niyang kailangan niyang tapusin ang lahat, bago pa man ito tuluyang magsimula. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Brian. Tinawagan niya ito. Isang ring lang, sumagot agad. Ashley. Salamat naman at pinutol niya ito. Engineer Sarmiento, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at formal, walang bakas ng anumang emosyon. Natahimik si Brian sa kabilang linya. Simula ngayon, pagpapatuloy ni Ashley, gawin nating professional lang ang lahat. Walang labas, walang kape. Trabaho lang. Isang mahabang katahimikan. Ashley, ano nang nangyayari? Hindi na siya sumagot. Ibinaba niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa at napasandal sa kanyang upuan. Napapikit siya ng mariin at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata.
isang luha para sa paraisong nawasak bago pa man ito tuluyang mabuo. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Brian. Napatingin siya sa kanyang cellphone, sa pangalang kay Ashley, na nakasulat sa screen. Pagkatapos ay sa salitang call ended. Engineer Sarmiento. Ang formalidad. Ang lamig. Parang ibang tao ang kanyang nakausap. Hindi iyon ang Ashley na nakasama niya kagabi, ang babaeng tumawa sa kanyang mga biro, ang babaeng nagbahagi ng kanyang mga pangarap, ang babaeng ang mga labi ay kasing init at kasing tamis ng bagong timplang kape. Ano ang nangyari? Paulit-ulit niyang pinaikot sa kanyang isipan ang mga pangyayari. Ang hapunan. Ang paglalakad sa dalampasigan. Ang halik. Lahat ay perpekto. Pagkatapos ay ang pag-uusap nila kanina. Yung kumpanya mo, sino ba talaga ang may-ari niyan? Saan nanggaling ang tanong na iyon? At bakit iyon naging sapat na dahilan para bigla siyang ituring na parang isang estranghero? Umamin siyang hindi niya direktang sinagot. Ang utos ng kanyang boss ay malinaw. Ngunit ganoon lang ba kabilis gumuho ang tiwalang sinimulan nilang buuin? Kinabukasan, pumasok si Brian sa trabaho na may iisang misyon, ang makausap si Ashley ng masinsinan. Hindi sa telepono. Harap-harapan. Nadatnan niya ito sa construction site, kausap ang hepe ng mga karpintero. Nakatayo ito na parang isang general, ang mga kamay ay nasa likod, ang mukha ay seryoso. Nang makita siya nito, tumango lang ito ng bahagya, isang pagbati na para sa isang katrabaho, hindi para sa isang taong hinalikan niya. Kapitana, panimula ni Brian, lumalapit. Engineer, sagot nito, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Yung mga bakal para sa ikalawang palapag, dumating na ba? Nasa bodega na. Ashley, pwede ba tayong mag-usap? Mamaya na, engineer. Marami akong kailangang asikasuhin, sabi nito at agad na lumakad palayo para kausapin ang isa pang trabahador, iniwan siyang nakatayong mag-isa. Ang pagtanggi ay parang sampal. Isang pampublikong pagbabaliwala. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit napapalibutan na ito ng mga taong may kanikanyang tanong at problema. Parang isang pader na hindi niya kayang lampasan. Sumunod na araw, pareho pa rin. Iniiwasan siya ni Ashley. Kung magkakasalubong man sila, ang mga sagot nito ay laging maikli at propesyonal. Sinubukan niyang puntahan ito sa barangay hall, ngunit hinarang siya ng sekretarya. Sorry, Sir Brian, may mahalagang meeting po si Kapitana. Alam niyang palusot lang iyon. Ang pagkalito sa dibdib ni Brian ay unti-unting nahahaluan ng inis. Sino ang nagtanim ng lason sa isipan ni Ashley? Isa lang ang naiisip niyang sagot. Si Prince Villanueva. Siya lang ang tanging bagong tao na lumapit kay Ashley bago ito biglang nanlamig. Isang hapon, nakita niya si Prince na nakikipagkwentuhan sa labas ng barangay hall, tumatawa na parang siya ang hari ng lugar. Ito na ang pagkakataon niya. Nilapitan niya ito, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may determinasyon. Villanueva, tawag ni Brian. Lumingon si Prince, ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang mukha. Oh, engineer. Kamusta ang proyekto? Diretsuhin na kita, sabi ni Brian, ang boses ay mababa at seryoso. Anong sinabi mo kay Ashley? Itinaas ni Prince ang dalawang kamay na parang sumusuko. Easy lang, engineer. Wala akong sinasabing masama. Kinakamusta ko lang ang ating kapitana. Bakit, may problema ba? Huwag mo akong lokohin. Pagkatapos mong kausapin siya, bigla siyang nagbago. May kinalaman ka rito. Tumawa si Prince, isang tawang nakakainsulto. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Bakit, engineer? May tinatago ka ba? Kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikabahala, di ba? Ang tanong ay parang patalim. Isang akusasyon na nakabalak kayo bilang isang inosenteng tanong. Doon nakumpirma ni Brian ang kanyang hinala. Pinaglalaruan sila ni Prince. Ngumiti si Prince ng mapanloko. CJ, engineer. Marami pa akong gagawin. Tinapik siya nito sa balikat at umalis, iniwan siyang nag-iinit sa galit at kawalang magawa. Hindi na ito simpleng selos o paninira lang. May mas malalim na plano si Prince. At kailangan niyang malaman kung ano iyon. Kinabukasan, nag-file si Brian ng isang araw na leave sa kanyang kumpanya. Peke ang dahilan, family emergency.
Ang totoo, kailangan niya ng oras. Kailangan niyang mag-imbestiga. Hindi na niya kayang manatiling bulag sa larong ito. Sumakay siya ng bus papunta sa Kabayanan, sa City Hall kung saan naroon ang Registry of Deeds at ang Business Permit Office. Kung may itinatago si Prince, dapat may papel na magpapatunay dito. Habang nasa bus, naalala niya ang pagbisita ni Prince sa kanyang apartment noon. Ang mga ngiting palakaibigan. Ngayon, ang mga alaalang iyon ay mayroon ng madilim na kahulugan. Ginugol niya ang buong umaga sa paghahanap ng mga dokumento. Nagpanggap siyang isang estudyante na gumagawa ng thesis tungkol sa mga lokal na negosyo. Sa una, nahirapan siya dahil sa dami ng burokrasya. Ngunit dahil sa kanyang tiyaga at kaunting pakiusap, nakuha niya ang kanyang hinahanap, mga papeles na may kinalaman sa mga lupain sa Barangay Sta. Esperanza. Nasa isang sulok siya ng library, binubuklat ang mga lumang titulo at tax declaration, nang may isang pangalan siyang napansin. Villanueva Holdings, Inc. Paulit-ulit itong lumalabas sa mga dokumento ng mga lupang nakapalibot sa barangay, mga lupang agrikultural. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mga bagong petisyon para sa land reclassification. Mula agrikultural, gusto itong gawing komersyal. At ang perma sa ilalim ng petisyon, Prince de Villanueva. Doon na niya naintindihan. Ang plano ni Prince ay hindi lang politikal. Ito ay pinansyal. Kapag naging komersyal ang mga lupaing iyon, tataas ang halaga nito ng 10 beses. At kung siya ang kapitan, mas madali niyang mapapaaprobahan ang lahat. Ang clinic project ay isang palamuti lang, isang paraan para palabasin na may malasakit siya sa barangay habang isinasagawa ang tunay niyang plano sa likod. Si Ashley at ang kanyang matibay na paninindigan laban sa pagbebenta ng mga lupain ng barangay ang tanging hadlang sa plano ni Prince. Ngayon, mas naging malinaw ang lahat. Kailangang sirain ni Prince si Ashley. Kailangang sirain ang tiwala nito sa mga taong nasa paligid niya, kasama na siya. Ginamit siya ni Prince bilang isang perpektong kasangkapan. Kailangan niyang makausap si Ashley. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Ngunit paano? Paano siya paniniwalaan nito kung sa unang tanong pa lang ay hindi na niya ito nasagot ng diretsyo? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Desperado, pero ito na lang ang naiisip niyang paraan. Nagpunta siya sa opisina ni Prince sa bayan. Isa itong maliit ngunit modernong opisina sa itaas ng isang commercial building na pag-aari rin ng kanilang pamilya. May appointment po ba kayo kay Sir Prince? Tanong ng sekretarya. Wala. Sabihin mo lang si Engineer Brian Sarmiento. Tungkol sa proyekto sa Sta. Esperanza, may kumpiyansa niyang sabi. Pinapasok siya sa isang maliit na waiting area. Ang pinto sa opisina ni Prince ay bahagyang nakaawang. At mula roon, narinig niya ang boses ni Prince na may kausap sa telepono. Ang tono nito ay iritado at nagmamadali. Ano? Bakit hindi pa tapos yan? Simple lang ang pinapagawa ko. Siguraduhin mong magmumukhang totoo yan. Idagdag mo ang logo ng bangko. Maglagay ka ng mga random na numero para mukhang official bank statement. Kailangan masabog to bukas. Walang palya. Napatigil sa paghinga si Brian. Bank statement. Logo ng bangko. Anong kisasabog bukas? Ito na. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Hindi lang paninira ng tiwala ang plano ni Prince. Plano nitong magtanim ng peking ebidensya. Plano nitong tuluyang durugin si Ashley sa harap ng buong barangay. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dahan-dahan siyang tumalikod, lumabas ng opisina na parang walang narinig. Puso niya ay kumakabog sa takot at galit. Paglabas niya ng gusali, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang balaan si Ashley. Kailangan nitong malaman ang katotohanan ngayon din. Tinawagan niya ito. Isang ring. 2. 3. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call again later. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Naka-block ba siya? O sadyang ayaw lang nitong sagutin? Nag-text siya. Ashley, please, sagutin mo. May nalaman ako. Tungkol kay Prince. Nasa panganib ka. Please, mag-usap tayo. Pinindot niya ang send.
Lumabas ang isang maliit na pulang tandang padamdam sa tabi ng mensahe. Message not sent. Kinuyom ni Brian ang kanyang kamao. Hinarangan siya ni Ashley sa lahat ng paraan. Gabi na nang makabalik siya sa sta. Esperanza. Ang langit ay madilim at walang bituin. Ang hangin ay mabigat, tila may dalang babala. Isang babala ng unos na paparating kinabukasan. At sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Brian ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Paano niya poprotektahan ang isang taong ayaw magpaprotekta? Nagising si Ashley sa isang ingay na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang tunog ng mga tricycle o ang huni ng mga manok. Ito ay isang galit na ugong, parang isang kuyog ng mga bubuyog na papalapit. Isang sabay-sabay na bulungan at sigawan mula sa labas ng kanyang bahay. Napabangon siya, ang puso niya ay agad na kumabog. Anong nangyayari? May sunog ba? May isa na namang emergency. Sumilip siya sa bintana ng kanyang kwarto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang grupo ng mga tao. Hindi lang 5 o 10 kundi 12-dosena. Ang kanyang mga kabarangay. Nakatayo sila sa tapat ng gate, ang mga mukha ay puno ng galit, pagkadismaya at pag-usisa. Ang ilan ay may hawak na cellphone, nakatutok sa kanyang bahay. Ashley, anak, sigaw ng kanyang tito Robert mula sa labas ng kanyang pinto, kasabay ng malalakas na katok. Gumising ka. Kailangan mong makita to. Nanginginig na binuksan ni Ashley ang pinto. Ang kanyang tito Robert ay namumutla, hawak ang sarili nitong cellphone. Tingnan mo, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Inabot nito ang telepono. Ang nasa screen ay isang post sa social media. Isang post mula sa isang bagong gawang page na tinawag na Ista. Esperanza Bantay Bayan. Ngunit hindi ang pangalan ng page ang nagpako sa kanyang tingin. Ito ay ang mga litrato. Ang unang litrato, siya at si Brian nagtatawanan sa isang magandang restaurant. Ang caption, habang tayo ay naghihirap, ang ating kapitana at ang kanyang kasosyong engineer nagpapakasarap. Saan kaya galing ang pera? Ang sumunod na litrato, isang kopya ng dokumento mula sa Villanueva Holdings, Inc., na nagpapakitang ito ang may-ari ng kumpanya ni Brian. Ang caption, ang engineer na pinagkakatiwalaan ni Kapitana, tauhan pala ng mga Villanueva. Mayroon bang lihim na kasunduan? At ang pinakamasakit sa lahat, mga kopya ng bank statement at mga peking resibo. May mga nakabilog na numero, malalaking halaga, na di umano idineposito sa isang account sa ilalim ng pangalan niya. Ang caption, ito ba ang kapalit ng ating pagtitiwala? Kickback mula sa proyekto. Heto ang ebidensya. Kayo na ang humusga. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hawak niyang cellphone ay biglang bumigat na parang isang bloke ng semento. Ang ingay sa labas ay nawala, napalitan ng isang nakabibinging ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang hapunan. Ang mga ngiti. Ang mga kwento. Ang halik. Lahat ng iyon ay hindi na alaala ng isang matamis na gabi. Isa na itong ebidensya laban sa kanya. Isang sandata na ginamit para wasakin siya. Sino-sino nang gumawa nito, bulong niya, kahit alam na niya ang sagot. Kumalat sa buong barangay pagkagising ng lahat, sabi ng kanyang tito Robert. Si Prince ang unang nag-share. Nag-post pa siya, sinasabing nalulungkot siya sa nalaman niya. Ang laso ni Prince. Mabisa. Nakamamatay. Ashley, anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Ashley. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Isa siyang kapitana. Hindi siya pwedeng magtago. Kailangan niyang harapin ito. Haharapin ko sila, matigas niyang sabi. Lumabas siya ng bahay, kasunod ang kanyang tito Robert. Pagbukas pa lang ng gate, sinalubong na siya ng sigawan. Magnanakaw. Ginagamit mo lang kami. Wala kang pinagkaiba sa ibang politiko. Magkano ang nakuha mo, Kap? Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Ang mga mukhang nakikita niya ay hindi mga estranghero. Si Aling Nena, na tinulungan niya sa baha. Si Mang Cardo, na binigyan niya ng gamot noong 1 linggo. Ang mga taong pinaglingkuran niya, ngayon ay humuhusga sa kanya. Mga kabarangay, pakiusap, makinig kayo, sigaw ni Ashley, sinusubukang lampasan ang ingay. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lahat ng yan.
Kasinungalingan. Ano yang mga litrato? Ano yang mga papeles? Sigaw ng isang lalaki. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran ng mga tao. Excuse me. Padaanin niyo ako. Si Brian. Papalapit ito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang pagdating nito ay parang pagsaboy ng gasolina sa apoy. Ayan na. Ayan na yung kasabwat niya, sigaw ng isa. Magkasama sila sa kalokohan. Nakarating si Brian sa kanyang tabi. Ashley, okay ka lang? Sinubukan kitang tawagan. Sinubukan kitang balaan. Huwag kayong maniwala sa mga iyan, sigaw ni Brian sa mga tao. Paninira lang yan. Gawa-gawa lang yan ni. Lalo lang nagalit ang mga tao. Ang presensya ni Brian sa kanyang tabi ay ang mismong kumpirmasyon ng lahat ng akusasyon. Sila. Magkasama. At sa gitna ng kaguluhan, dumating ang itagapagligtas. Tumahimik kayo. Hayaan nating magpaliwanag si Kapitana. Si Prince. Dahan-dahan itong lumakad sa gitna ng mga tao, ang boses ay kalmado at may otoridad. Natahimik ang karamihan, nagbibigay daan sa kanya. Huwag nating daanin sa sigawan, sabi ni Prince, humarap sa lahat. Lahat tayo ay nabigla. Lahat tayo ay nasaktan. Pero bigyan natin siya ng pagkakataong magsalita. Lumapit ito kay Ashley, ang mukha ay puno ng peking awa. Kapitana, sabi nito, sapat na para marinig ng lahat. Sabihin mo sa amin na hindi ito totoo. Ayaw kong maniwala rito. At saka inilabas nito ang alas. Isang set ng mga bagong print na papel. Ang peking bank statement. Pero paano natin ipapaliwanag ito? Inilahad niya ang mga papel sa harap ng lahat. Ang mga numero, ang logo ng bangko, lahat ay mukhang lehitimo. Doon na gumuho ang lahat para kay Ashley. Tapos na ang laban. Talo na siya. Tumingin siya kay Brian na nakatitig din sa mga papel, gulat at hindi makapaniwala. Nakita ni Ashley ang mukha ng lalaking nagsinungaling sa kanya, ang lalaking naglihim sa kanya. Ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Kung umamin lang sana ito sa simula. Kung naging tapat lang sana ito. Ang lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng buwan ay siya ring lalaking sumaksak sa kanya ng harapan sa liwanag ng araw. Isang matinding galit, sakit, at hiya ang umakyat mula sa kanyang sikmura, patungo sa kanyang dibdib. Isang puwersang hindi na niya kayang kontrolin. Sa harap ng buong barangay, sa harap ni Prince, sa harap ng lahat ng kamerang nakatutok, itinaas niya ang kanyang kamay. Iyahe! Isang malutong na tunog ng sampal ang umalinggaw sa katahimikan. Napahawak si Brian sa kanyang pisngi, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Yumuko si Ashley at bumulong sa nanginginig na boses, puno ng lahat ng sakit na kaya niyang tiisin. Hayop ka! Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno na ngayon ng pagkalito at sakit. Pinagkatiwalaan kita. Tumalikod siya. Naglakad siya palayo sa mga tao, palayo kay Brian, palayo sa kanilang lahat. Pumasok siya sa loob ng bahay, isinara ang pinto, at doon, sa likod ng nakasarang pinto, hinayaan niyang gumuho ang kanyang mundo. Ang init ng sampal ni Ashley ay nanatili sa pisngi ni Brian, ngunit mas matindi ang kirot na iniwan nito sa kanyang puso. Nananatili siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, tulala, habang pinapanood ang likod ng babaeng naglakad palayo. Ang bawat hakbang nito ay parang isang martilyong pumupukpok sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Ang mga bulungan ng mga tao ay unti-unting bumalik sa kanyang pandinig. Mga salitang kasing talim ng kutsilyo. Buti nga sa kanya. Manloloko. Kasabwat. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Prince bago ito bumaling sa mga tao para pakalmahin sila na parang isang bayani. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin si Prince. Gusto niyang ipagsigawan sa lahat na sila ang biktima. Ngunit alam niyang walang makikinig. Sa mga mata nila, siya ang kontrabida. Ang tanging nasa isip niya ay si Ashley. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang magpaliwanag. Hindi na niya pinansin ang mga masasamang tingin. Itinulak niya ang sarili papalayo sa mga tao at tinakbo ang daan papunta sa bahay ni Ashley. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay masakit. Nang marating niya ang gate, akma na sana siyang kakatok nang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Tito Robert.
Ang mukha nito ay hindi galit, ngunit puno ng lungkot at pagod, isang ekspresyong mas masakit pa kaysa sa isang galit na sigaw. Iho, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may pinalidad. Hinarangan nito ang daan. Tito Robert, pakiusap po, pagmamakaawa ni Brian. Kailangan ko lang siyang makausap. Kahit 1 minuto lang. Ipapaunawa ko po sa kanya ang lahat. Umiling si Tito Robert, ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya ng may awa. Huwag muna ngayon, Brian. Hayaan mo muna siya. Nagkukulong siya sa kwarto. Hindi pa siya kumakain. Umiiyak lang. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Brian. Kasalanan niya ito. Ang pagdurusa ni Ashley ay kasalanan niya. Kailangan niyang malaman na wala akong kasalanan. Na pareho kaming biktima ni Prince, git ni Brian. Alam kong mabuti ang intensyon mo, iho, sabi ni Tito Robert, at isang malalim na buntong hininga ang kumawala rito. Pero sa tingin mo ba, sa kalagayan niya ngayon, makikinig siya? Ang paglapit mo sa kanya ngayon ay parang pagbuhos ng asin sa sariwang suga. Hayaan mo munang humilom. Hayaan mo muna siya. Mas lalo mo lang siyang sinasaktan. Walang nagawa si Brian. Ang mga salita ni Tito Robert ay totoo. Paano niya hihilinging pakinggan siya ng isang taong ang tiwala ay winasak niya, sinadya man o hindi? Tumalikod siya, talunan. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sinabi ni Tito Robert. Umuwi ka na muna, iho. Umuwi saan? Wala na siyang lugar sa barangay na ito. Habang naglalakad siya ng walang patutunguhan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa Maynila. Ang boss niya. Sir, sagot niya, ang boses ay pagod. Sarmiento, ano ng kaguluhan iyan na nababalitaan ko? Tanong ng boses sa kabilang linya. Malamig. Walang emosyon. Nakita ko ang mga kumakalat sa social media. Isinasangkot mo ang pangalan ng kumpanya sa isang lokal na eskandalo. Sir, hindi po totoo yun. Frame up po lahat. Biktima lang kami ni Kapitana. Wala akong pakialam kung totoo yan o hindi, putol ng kanyang boss. Ang nakikita ko lang ay pinsala. Damage control ang kailangan natin ngayon. Mula sa araw na ito, suspendido ka sa proyekto. Huwag ka nang magpapakita sa site. At huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na lalong magpapalala sa sitwasyon. Naintindihan mo? Pero, sir. Toot. 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 Ibinaba na nito ang telepono. Napaupo si Brian sa isang gilid ng kalsada. Wala na. Wala na si Ashley. Wala na siyang trabaho. Lahat ng pinaghirapan niya ay gumuho sa loob ng isang umaga. Sa mga sumunod na araw, ang barangayista. Esperanza ay naging isang impyerno para kay Brian. Saan man siya lumingon, naroon ang mga tingin na puno ng pagkamuhi. May mga nanlura sa kanyang daraanan. May isang ina na mabilis na hinila ang anak papalayo sa kanya na para bang mayroon siyang nakakahawang sakit. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga poster. Ipinaskil sa mga poste ng kuryente, sa mga pader, sa mga tindahan. Ang mga litrato nila ni Ashley na magkasama, kinuha noong gabing masaya sila. Ngunit ngayon, may malaking pulang sulat sa ilalim nito, magnanakaw. Ang kanyang mukha, katabi ng mukha ng babaeng gusto niyang protektahan, ay naging simbolo ng katiwalian sa buong barangay. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Ang tanging nagagawa niya ay lumabas ng kanyang maliit na inuupahang apartment at maglakad patungo sa isang madilim na kanto, kung saan natatanaw niya ang bahay ni Ashley. Nakatayo lang siya roon ng maraming oras. Nagbabantay. Umaasa. Hinihintay na bumukas ang bintana. Hinihintay na makita kahit ang anino lang nito. Hinihintay ang isang pagkakataon na hindi dumarating. Ang ilaw sa kwarto nito ay laging nakapatay. Parang ang buhay sa loob ng bahay ay namatay na rin. Isang gabi, habang nakatayo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa ilalim ng isang puno, muling umulan. Hinayaan lang niyang mabasa ang sarili. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig sa loob ng kanyang puso. Nang hindi na niya matiis ang pagod at gutom, bumalik siya sa kanyang apartment. Pagod na pagod. Basang-basa. Pagdating niya sa kanyang pinto, may napansin siyang isang bagay sa sahig. Isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng pinto. Sino ang mag-iiwan ng sulat?
Kinakabahan niyang pinulot ito. Walang pangalan. Walang marka. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, hindi papel ang una niyang nahawakan, kundi isang bagay na maliit, malamig at mabigat. Itinaktak niya ito sa kanyang palad. Isang bala ng baril. Kasama nito ay isang maliit na piraso ng papel, kung saan may mga letrang ginupit mula sa dyaryo at idinikit. Umalis AZDF habang pwede sin. Nanigas si Brian. Hindi na ito isang simpleng paninira. Isa na itong pagbabanta. Isang babala na kung hindi siya aalis, ang susunod na bala ay maaaring hindi na lang sa loob ng isang sobre mapupunta. Ang apat na sulok ng kanyang opisina ay naging isang selda. Ilang araw nang hindi nasisikatan ng araw si Ashley. Ang mga kortina ay laging nakasara, na para bang ang liwanag sa labas ay isang kaaway na magpapaalala lang sa kanya ng kanyang kahihiyan. Ang mga tambak na papeles sa kanyang mesa ay hindi na niya pinapansin. Ang telepono ay hindi na niya sinasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mga bulungan. Naririnig niya ito sa tuwing sinusubukan niyang lumabas para kumuha ng pagkain. Ang mga matang mapanghusga. Ang mga pag-iwas. Ang mga pasaring na sadyang pinalalakas para marinig niya. Sayang, mukha pa namang mabait. Pera talaga ang nakakasira sa tao. Paano na ang proyekto? Siguradong nakurakot na yung pondo. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan ng mga taong dati malapit sa kanya. Ang kanyang mga konsehal na dati ilaging nasa kanyang tabi, ngayon ay umiiwas na. Walang nangangamusta. Walang nagtatanong kung okay lang ba siya. Tila lahat sila ay naniwala na sa kasinungalingan. Tila lahat sila ay naghihintay na lang sa kanyang pagbagsak. Isang hapon, natanggap niya ang isang formal na sulat. Isang petisyon, pirmado ng mayorya ng sangguniang barangay. Ito ay isang pakiusap na siya ay voluntaryong bumaba sa pwesto para sa iikabubuti at katahimikan ng barangayista. Esperanza. Ang mga salita ay magagalang, ngunit ang kahulugan ay malinaw at brutal. Hindi ka na namin gusto. Umalis ka na. Hinawakan ni Ashley ang sulat, ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ito na. Ito na ang katapusan. Ang legasya ng kanyang ina, ang pangalan ng kanilang pamilya, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ay nadungisan, winasak, at ngayon ay itinatapon na parang basura. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ina sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay parang nang usig. Parang sinasabing, bigo ka. Hindi na niya kaya. Pumasok siya sa kanyang opisina kinagabihan. Walang tao sa barangay hall. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang bigat sa kanyang dibdib. Umupo siya sa kanyang silya, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ina. Dito ito gumawa ng mga plano, lumutas ng mga problema, at nangarap para sa Esperanza. At ngayon, sa parehong silya, isusulat niya ang kanyang pagsuko. Kumuha siya ng isang malinis na papel at isang pluma. Ang kamay niya ay nanginginig. Bawat letra ay isang pakikipaglaban. Sa mga minamahal kong kabarangay. Paano niya sisimulan? Paano niya sasabihin ang paalam? Paano niya aaminin ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa? Isinantabi niya ang formalidad. Sinimulan niyang isulat kung ano ang nasa puso niya. Hindi ko na kaya. Patawarin niyo ako. Patawad, Nay. Bigo ako. Sinubukan ko pero hindi ko kinaya. Ang bigat-bigat. Ang sakit-sakit. Ayoko na. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa papel, ginagawang malabong tinta ang kanyang mga salita. Ang bawat patak ay isang alaala. Ang saya sa karinderya. Ang kaba sa hapunan. Ang init ng halik. At ang lamig ng pagkakanulo. Lahat ng iyon ay humantong dito. Sa isang basag na puso at isang resignation letter. Pinirmahan niya ang papel, ang kanyang pirma ay nanginginig at basa ng luha. Tinupi niya ito at inilagay sa isang sobre. Iyon na. Tapos na. Bukas, hindi na siya si Kapitana Ashley de la Cruz. Bukas, siya na lang si Ashley, isang bigo, isang talunan, isang babaeng winasak ng politika at pag-ibig. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang mesa. Ang puting papel na iyon ay ang simbolo ng kanyang kalayaan mula sa lahat ng sakit.
Ngunit bakit parang mas mabigat pa ito kaysa sa koronang kanyang isinusuko? Akmang ilalagay na niya ang sulat sa kanyang bag nang may marahan siyang narinig na katok sa pinto. Nagulat siya. Sino ang pupunta sa barangay hall ng ganoong oras ng gabi? Ashley. Isang pamilyar na boses. Ang kanyang tito Robert. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha at itinago ang sobre sa ilalim ng mga papeles. Tito. Bukas po. Anak, buksan mo to, mag-usap tayo. Nag-aalangan man, tumayo siya at binuksan ang pinto. Pumasok ang kanyang tito Robert, may dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Alam kong nandito ka. Nakita kong may ilaw, sabi nito, inilapag ang isang tasa sa mesa ni Ashley. Hindi nagsalita si Ashley. Uminom lang siya ng kape, ang init nito ay bahagyang nagbibigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. Naupo si Tito Robert sa silyang nasa harapan niya, ang parehong silyang inupuan ni Prince. Ngunit ngayon, ang presensya nito ay hindi nagdudulot ng takot, kundi ng kapayapaan. Tinitigan siya ng kanyang Tito Robert ng matagal. Hindi ito nagtanong tungkol sa eskandalo. Hindi ito nagtanong tungkol sa petisyon. Sa halip, sinabi nito, naaalala mo ba noong bata ka? Noong nahulog ka sa bisikleta at nagkasugat ka sa tuhod. Napakunot ang noo ni Ashley. Opo. Bakit po? Umiyak ka ng malakas noon. Sabi mo, ayaw mo nang magbike kahit kailan. Natatakot ka ng masugatan ulit. Ngumiti ang kanyang tito Robert. Pero alam mo ba kung ano ang sinabi ng nanay mo? Yumiling si Ashley. Sabi niya, anak, ang sugat, maghihilom yan. Pero ang takot, pag hinayaan mong lumaki, mananatili yan habang buhay. Pinilit kanyang sumakay ulit kahit umiiyak ka pa. At pagkatapos ng ilang minuto, nagbibisikleta ka na ulit na parang walang nangyari. Tumingin si Tito Robert sa mga mata ni Ashley. Ashley, nasugatan ka. Malaki ang sugat mo ngayon. Masakit. At naiintindihan ko kung gusto mong sumuko. Naiintindihan ko kung gusto mo nang bumitaw sa bisikleta. Huminga ito ng malalim. Pero anak, ang pagkatao mo ay hindi nasusukat ng posisyon mo. Ang lakas mo ay hindi nakadepende sa titulong kapitana. Nasa puso yan, Ashley. Nasa puso mo. Ang mga salita ng kanyang tito ay parang isang susi na dahan-dahang nagbubukas sa nakakandadong selda ng kanyang puso. Ang nanay mo, hindi siya lumaban dahil kapitana siya. Lumaban siya para sa tama dahil iyon ang nasa puso niya. Ikaw, Ashley, nasaan ang puso mo ngayon? Tumingin si Ashley sa kanyang mga kamay sa sobrang nakatago sa ilalim ng mga papeles. Inilabas niya ito at ipinakita sa kanyang tito. Nandito, tito. Sumusuko na. Kinuha ito ni Tito Robert. Binuksan. Binasa. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Dahan-dahan, sa harap ni Ashley, pinunit nito ang sulat. 1 beses. 2 beses. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. Hindi ito ang puso mo, Ashley. Takot ito. At hindi ka pinalaki ng nanay mo para magpatalo sa takot. Tumayo ito. Bukas, harapin mo sila. Hindi bilang kapitana na humihingi ng tawad. Kundi bilang si Ashley de la Cruz, isang babaeng nasaktan pero hindi magpapatalo. Ipaglaban mo ang pangalan mo. Hindi para sa posisyon. Kundi para sa sarili mo. Naiwang mag-isa si Ashley sa kanyang opisina, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi na niya naramdaman na nag-iisa siya. Ang mga salita ng kanyang tito ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi na nagmumula sa galit, kundi sa isang bagong determinasyon. Tama ang kanyang tito. Hindi pa tapos ang laban. At sa pagkakataong ito, lalaban siya hindi para sa Esperanza, hindi para sa legasya ng kanyang ina, kundi para sa sarili niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-type siya ng isang mensahe at ipinadala sa grupo ng mga opisyal ng barangay. Magpapatawag ako ng isang barangay assembly bukas ng hapon. May mahalaga akong anunsyo. Ashley Z. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hinawi ni Ashley ang mga kortina ng kanyang bintana. Ang sikat ng araw ay maraha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya pumikit.
Hinayaan niyang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, isang paalala na sa kabila ng mahabang gabi, palaging may umagang dumarating. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim. Ang pag-uusap nila ng kanyang tito Robert ay parang isang kandilang sinindihan sa gitna ng unos, hindi nito napahupa ang bagyo, ngunit nagbigay ito ng liwanag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay may bakas pa ng pag-iyak, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mayroong bagong determinasyon sa kanyang tindig. Hindi na siya biktima. Ngayon, isa na siyang mandirigma. Nagbihis siya, hindi ng kanyang karaniwang uniforme ng kapitana, kundi ng isang simpleng blusa at maong. Ito ang kanyang laban, hindi ng kanyang posisyon. Bago siya umalis ng bahay, muli niyang tinitigan ang litrato ng kanyang ina. Lalaban ako, nay, bulong niya. Hindi para sa korona. Para sa pangalan ko. Mabilis na kumalat sa buong barangay ang balita tungkol sa biglaang barangay assembly. Ang mga tao ay nagtataka. Magbibitiw na ba siya sa pwesto? Aaminin na ba niya ang kasalanan? O lalaban pa siya? Sa barangay hall, ang mga konsehal ay nagbubulungan. Sinalubong nila si Ashley ng mga tinging puno ng pag-aalinlangan. Maging si Prince ay naroon, nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala, ngunit ang mga mata ay naglalaro sa kasiyahan. Kapitana, sigurado ka ba rito? Tanong ng isang konsehal. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Sigurado ako, matigas na sagot ni Ashley, at dumiretso sa entablado para i-check ang mikropono. Habang naghahanda siya, sinusubukang isalansan ang mga salitang sasabihin niya, isang matandang babae ang marahang lumapit sa kanya. Si Aling Flora, isang tindera ng gulay sa palengke na madalas niyang tulungan noon. Kapi, nanginginig na sabi ng matanda. Kap, pasensya na po kung ngayon lang ako lumapit. Natakot po kasi ako. Bakit po, Aling Flora? May kinuha ang matanda mula sa bulsa ng kanyang duster, isang lumang cellphone na may gasgas ang screen. Nung gabing kumain po kayo ni Sir Brian sa restaurant sa bayan, pagpapatuloy nito, nandoon din po ako. Umuwi ako galing sa pamimili. Nakita ko po kayo. Masaya po kayo. Ngumiti ng bahagya si Ashley sa alaala. Pero may nakita pa po ako, sabi ni Aling Flora, ang boses ay mas humina pa. May isang lalaki sa van na kumukuha ng litrato ninyo. Noong una, akala ko po ay press. Pero pamilyar po ang mukha niya. Isa po siya sa mga laging kasama ni Prince. Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Nung paalis na po ako, naisipan kong kunan din siya ng video. Para lang po kung sakali, sabi ng matanda. Heto po. Ipinakita ni Aling Flora ang isang maikli at malabong video sa kanyang cellphone. Ngunit malinaw na makikita ang isang lalaking may hawak na kamera na nakatutok sa restaurant. At sa dulo ng video, lumingon ang lalaki at malinaw na nakita ni Ashley, iyon nga ang isa sa mga alalay ni Prince. Isang matibay na ebidensya. Isang liwanag sa dilim. Salamat po, sabi ni Ashley, ang boses ay nagpipigil ng emosyon. Aling Flora, salamat po. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Hindi pa nawawala ang lahat. Mayroon pa ring mga taong naniniwala. Brian's Yui. Ang bala sa kanyang palad ay malamig at mabigat. Isang malinaw na mensahe. Umalis ka. Tumahimik ka. Para kay Brian, ito ay isang hamon. Ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi sila magtatagumpay. Hindi niya hahayaang sirain ni Prince si Ashley at pagkatapos ay takutin siya para manahimik. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Prince. Ang graphic artist. Leo ang pangalan nito ayon sa narinig niya sa telepono. Ginugo ni Brian ang buong umaga sa paghahanap. Gamit ang burner phone na binili niya, nag-research siya sa social media. Hinanap niya ang lahat ng empleyado at dating empleyado ng Villanueva Holdings. At doon, nakita niya. Leo Di Makulangan. Isang post nito 2 linggo na ang nakalipas, last day. Thank you for the opportunity. Isang larawan ng kanyang mesa at sa likod, ang logo ng kumpanya. Nakuha niya ang address nito sa tulong ng isang kaibigan sa Maynila na marunong sa technical stuff. Isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Pinuntahan niya ito. Takot na takot si Leo nang makita siya.
Paano mo ako nahanap? Nanginginig nitong tanong, sinusubukang isara ang pinto. Hinarangan ito ni Brian ng kanyang paa. Leo, kailangan nating mag-usap. Narinig kita. Narinig ko ang utos sa'yo ni Prince sa telepono. Namutla si Leo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka na. Leo, may pamilya ka. May anak ka, sabi ni Brian, ang boses niya ay hindi nananakot, kundi nagmamakaawa. Ang ginawa mo, ang pagpeke ng ebidensya, ay sisira sa buhay ng isang inosenteng tao. Isang mabuting tao. Gusto mo bang mabuhay na dala-dala yan sa konsensya mo? Nagsimulang umiyak si Leo. Anong magagawa ko? Pinagbantaan nila ako. Mawawalan ako ng trabaho. Baka kung ano pa ang gawin nila sa pamilya ko. Tutulungan kita, sabi ni Brian. Poprotektahan kita. Pero kailangan kong sabihin mo ang totoo. I-record mo lang sa cellphone mo ang lahat ng nangyari. Ang utos ni Prince, ang paggawa mo ng peking bank statement. Iyon lang. At pagkatapos, dadalhin kita sa isang lugar na ligtas, malayo sa kanila. Ako ang bahala. Tinitigan ni Leo si Brian ng matagal, sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Sa huli, sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumango ito. Kinuha ni Brian ang kanyang burner phone at pinindot ang record. Doon, ikinuwento ni Leo ang lahat. Ang bawat detalye. Ang bawat utos. Ito ang ebidensyang wawasak kay Prince. Pagkatapos makuha ang recording, agad na tumawag si Brian sa kanyang pinagkakatiwalaang pinsan sa Maynila para sunduin si Leo at ang pamilya nito. Ligtas na sila. Oras na para bumalik sa Esperanza. Hapon na. Ang barangay assembly. Kailangan niyang makarating. Habang minamadali niya ang pagpapatakbo sa hiniram na motor pabalik sa barangay, narinig na niya ang ugong mula sa malayo. Ang sound system ng barangay hall. At nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Ang boses ni Ashley. Nagsisimula na siya. Mas binilisan pa ni Brian ang takbo. Pagliko niya sa kanto patungo sa barangay hall, hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki. Ang mga pamilyar na alalay ni Prince. Saan ka pupunta, engineer, sabi ng isa, may mapanuyang iti. Tabi, mariing sabi ni Brian. Pasensya na. Sarado ang daan ngayon, sabi ng isa pa, at humakbang sila palapit, hinaharangan ng husto ang daan. Bumaba si Brian sa motor. Wala akong panahon para sa inyo. Kami rin, wala kaming panahon sa'yo. Kasabay noon, nagsimula na ang talumpati ni Ashley sa entablado. Nandito po ako para sabihin sa inyo ang totoo. Sinugod ng mga lalaki si Brian. Ang buong covered court ng barangay Esperanza ay puno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at mga bulungan. Lahat ng mata ay nakatuon sa entablado kay Kapitana Ashley de la Cruz. Nakatayo siya sa likod ng podium, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa magkabilang gilid nito para pigilan ang panginginig. Huminga siya ng malalim, hinarap ang dagat ng mga mukhang dati puno ng paghanga, ngayon ay puno ng pagdududa. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, salamat sa mikropono. Nagpatawag po ako ng pagpupulong na ito hindi para humingi ng inyong awa. Nandito po ako para sabihin sa inyo ang totoo. Natahimik ang lahat. Maging si Prince na nakatayo sa gilid kasama ang mga konsehal, ay naging seryoso ang mukha, nag-aabang. Sa mga nakaraang araw, pagpapatuloy ni Ashley, marami po tayong narinig. Marami po tayong nakita. Mga litrato. Mga dokumento. Mga akusasyon na winasak hindi lang ang aking pangalan, kundi pati na rin ang tiwala ninyo sa akin. Dahan-dahan siyang lumakad papalayo sa podium, hawak ang mikropono, mas pinipiling direktang harapin ang mga tao. Inaamin ko po, nagkamali ako, sabi niya. Napuno ng bulungan ang paligid. Nagkamali ako sa pagtitiwala. Nagkamali ako dahil hinayaan kong pumasok sa buhay ko ang isang tao na hindi ko lubos na kilala. Isang pagkakamali na nagmula sa aking puso, ngunit isang pagkakamali na ginamit para pagdudahin ang aking integridad bilang inyong lingkod. Tumingin siya sa mga tao, sa mga mata ng bawat isa. Pero isa lang po ang hindi ko kailanman gagawin. At iyan ay ang pagnakawan kayo. Ang pagsirain sa tiwalang ipinagkaloob ninyo, hindi lang sa akin, kundi sa aking yumaong ina.
Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang mga ebidensya, Kapitana? Isang boses ang sumigaw mula sa mga konsehal. Si Prince. Tumayo ito, ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Lahat kami dito gusto naming maniwala sa iyo. Pero ang mga papeles ay hindi nagsisinungaling. Tama ka, Prince, sagot ni Ashley, ang tingin ay matalim na nakatuon sa kanya. Ang mga totoong papeles ay hindi nagsisinungaling. Pero ang mga peke. Sa hudyat ni Ashley, isang matandang babae ang dahan-dahang tumayo mula sa karamihan. Si Aling Flora. Nanginginig man, lumakad ito patungo sa entablado. Ano to, Ashley? Isang drama, mapanuyang sabi ni Prince. Aling Flora, sabi ni Ashley. Maaari mo bang sabihin sa kanila kung ano ang nakita mo? Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Aling Flora ang lahat. Ang kanyang nakita sa labas ng restaurant. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang cellphone. Heto po ang video. Lumapit ang isang konsehal na tapat kay Ashley, kinuha ang cellphone, at ikinonekta ito sa projector. Lumabas sa malaking puting screen sa likod ng entablado ang isang malabong video. Ngunit sapat na ang liwanag para makita ang isang lalaking may kamera. At nang lumingon ito, nagkaroon ng malakas na bulungan. Si Berto yan. Yung pamangkin ni Prince, sigaw ng isang lalaki mula sa audience. Namutla si Prince. Gawa-gawa lang yan. Anong klaseng ebidensya yan? Baka binayaran ni Kapitana ang matandang yan. Hindi ako sinungaling, sigaw ni Aling Flora. Biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likod ng court. Lahat ay napalingon. Pumasok si Brian. Ang kanyang damit ay may bahid ng putik at punit sa balikat. Ang kanyang labi ay may sugat at dumudugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Naglalakad siya patungo sa entablado at ang mga tao ay otomatikong nagbibigay daan. Ashley, sabi niya pagdating sa entablado. Hindi galit, hindi nanunumbat. Puno ng pag-aalala. Tumingin si Ashley sa kanya, sa kanyang sugat, at isang kurot ng konsensya at pag-aalala ang kanyang naramdaman. At ano naman ang papel mo rito, engineer, sigaw ni Prince, sinusubukang bawiin ang atensyon. Ang tagapagtanggol ng iyong kasabwat. Hindi pinansin ni Brian si Prince. Tumingin siya kay Ashley. May dala ako. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa konsehal na may hawak ng koneksyon sa sound system. Pakiplay mo to, lakasan mo. Sa isang iglap, isang boses ang umalinggao sa buong covered court. Isang boses na nanginginig sa takot. Ako po si Leo Di Maculangan, dating graphic artist ng Villanueva Holdings. Inutusan po ako ni Sir Prince Villanueva na gumawa ng mga peking dokumento. Isang peking bank statement na may pangalan ni Kapitana Ashley de la Cruz at mga peking resibo. Sinabi niya po, siguraduhin mong magmumukhang totoo yan. Idagdag mo ang logo ng bangko. Pinagbantaan niya po ako kaya ko ito ginawad. Kung ang video ay isang malakas na sampal kay Prince, ang recording ay isang suntok na nagpatumba sa kanya. Nanigas si Prince sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Tila siya isang multo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Nagsimulang magsigawan ang mga tao, ngunit ngayon, ang galit nila ay hindi na para kay Ashley, kundi para kay Prince. Sinungaling! Manloloko! Iyan ba ang gusto niyong maging leader? Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Prince na dahan-dahang lumabas, ngunit hinarang na siya ng kanyang tiyuhin, si Tito Robert, kasama ang 2 pulis na kanina pa pala nag-aabang sa labas. Prince Villanueva, sabi ng isang pulis, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan. Walang nagawa si Prince. Ang kanyang laro ay tapos na. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatingin kay Ashley at Brian. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Nang mawala na si Prince, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Lahat ng mata ay bumalik kay Ashley. Dahan-dahan, isang tao ang pumalakpak. Sinundan ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong covered court ay napuno ng palakpakan at sigawan. Mabuhay si Kapitana! Patawad po, Kap. Ngunit hindi na pangiti si Ashley. Tumingin siya sa mga taong pumapalakpak, ang parehong mga taong humusga sa kanya.
Tumingin siya kay Brian, na nakatayo sa tabi niya. Ang dugo sa labi nito ay isang paalala ng sakit na idinulot ng eskandalong ito. Malinis na ang pangalan niya. Nanalo siya sa laban. Ngunit bakit pakiramdam niya, mas marami pa siyang nawala? Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Kinuha niya muli ang mikropono. Mayroon pa siyang huling sasabihin. Ang palakpakan ay unti-unting humina nang itaas ni Ashley ang kanyang kamay. Ang bawat isa ay nag-aabang, inaasahan ang isang talumpati ng tagumpay, isang pangako ng pagpapatuloy. Salamat po, sabi ni Ashley, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya sa mga konsehal na kanina lang ay gustong magpatalsik sa kanya, ngayon ay nakangiti na parang walang nangyari. Patawad po, Kapitana, sabi ng isa sa kanila. Hindi na po maulit. Ngumiti si Ashley, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa inyong suporta, sabi niya, may bahid ng sarkasmo na siya lang at ang kanyang tito Robert ang nakaintindi. Bumaling siya sa mga residente. Salamat sa inyong lahat. Sa mga naniwala at lalo na sa mga nagduda. Dahil sa inyo, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili para sa kanyang huling desisyon. Ang desisyon na binuo niya hindi sa gitna ng galit, kundi sa katahimikan ng kanyang puso kagabi. Ang laban na ito, pagpapatuloy niya, ay para linisin ang pangalan ko at ang pangalan ng aking pamilya. Para patunayan na ang tiwalang ibinigay ninyo ay hindi ko sinayang. At sa araw na ito, napatunayan na natin ang katotohanan. Isang sandali siyang tumahimik, hinayaan ang kanyang mga salita na pumasok sa isipan ng lahat. At dahil malinis na ang aking pangalan at naibalik na ang karangalan ng pwestong ito. Sa araw na ito, sa harap ninyong lahat, opisyal po akong bumababa bilang inyong kapitana. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong court. Bulungan. Ano? Bakit? Pero nanalo na siya. Itinaas niyang muli ang kanyang kamay. Nalaman ko po sa mga nakaraang linggo na ang tunay na paglilingkod ay wala sa titulo. At nalaman ko rin na ang puso ko ay wala na sa politika. Kailangan ng esperanza ng isang lider na buo ang puso para sa serbisyo. At sa ngayon, hindi na ako ang taong iyon. Tumingin siya sa kanyang tito Robert na nakatayo sa gilid, tumatango na may pag-unawa sa kanyang mga mata. Kaya naman, ipinapasa ko po ang korona. Ayon sa batas, ang unang konsehal ang siyang hahalili. At buong puso kong ipinagkakatiwala ang barangaysta. Esperanza sa pangangalaga ng aking tito, si Konsehal Robert de la Cruz. Isang masigabong palakpakan ang sumunod, ngayon ay maihalong paghanga at paggalang. Bumaba si Ashley sa entablado, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang mga balikat. Hindi na siya si Kapitana. Siya na lang si Ashley. At ang pakiramdam ay napakagaan. Ang una niyang nilapitan ay si Brian, na tahimik na nakatayo sa gilid, pinapanood siya. Tumingin siya sa sugat sa labi nito. Okay ka lang, tanong niya, ang boses ay puno na ng tunay na pag-aalala. Mabubuhay ako, sagot ni Brian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang nasaktang labi. Ikaw? Okay ka lang sa desisyon mo? Tumango si Ashley. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Okay na okay ako. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang lahat ng sakit, galit at pagdududa ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ng katotohanan. Brian, sabi ni Ashley, hindi makatingin ang diretsyo. Sorry sa sampal. Inabot ni Brian ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Ashley. Okay lang. Siguro kailangan ko yun. Para magising ako. Sorry din kung hindi ako naging tapat sa iyo sa simula. Naiintindihan ko na ngayon, sagot ni Ashley. Umiti si Brian, isang totoong ngiti na ngayon. Mabuti naman. Kasi may utang ka pa ring dinner sa akin. Natawa si Ashley, isang tunay at magaan na tawa. Siraulo ka. Magkahawak kamay silang lumabas ng covered court, papalayo sa ingay, papalayo sa politika. Iniwan nila ang mga taong nagkakagulo pa rin, ang mga kamerang kumukuha pa rin ng litrato, at ang isang buhay na hindi na para sa kanila. Habang naglalakad sila sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman nila ang simoy ng bagong simula. Epilog, isang taon dense na kalipas.
Ang dating bakanting lote sa tabi ng bagong tayong health clinic ay isa ng masiglang sentro ng kabuhayan. May mga nananahing kababaihan, mga gumagawa ng mga produktong gawa sa kawayan, at isang maliit na tindahan kung saan itinitinda ang mga ito. Ang proyektong ito, isang community livelihood program, ay pinangungunahan ng isang pamilyar na babae. Ashley, yung mga bagong order mula sa bayan, dumating na, sigaw ng isang babae. Lumingon si Ashley, ang kanyang mukha ay mas masaya, mas panatag. Wala na ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sige, pakilista na lang. Ma'am. Napalingon siya sa isa pang tumawag. Si Brian, papalapit, may dalang-dalawang malamig na buko juice. Ang key engineered ay isa na ngayong t-shirt o minsan, asawa ko. Para sa paborito kong boss, sabi ni Brian, inaabot ang isang buko. Hinalikan siya nito sa noo. Salamat, sabi ni Ashley, sumandal sa balikat nito. Pagkatapos ng eskandalo, umalis si Brian sa kanyang dating kumpanya at nagsimula ng sarili niyang maliit na consulting firm. Si Ashley naman, ginamit ang kanyang kaalaman sa pamamahala para tulungan ang mga kababayan niya sa paraang mas malapit sa kanyang puso. Kamusta ang bagong kapitan? Tanong ni Brian. Si Tito. Ayun, stress na stress. Pero masaya siya, sagot ni Ashley, tumatawa. Sabi niya, mas mahirap daw palang magpatakbo ng barangay kaysa mag-alaga sa akin. Nagtawanan silang dalawa, isang tunog na malaya at puno ng pagmamahal. Tumingin sila sa mga taong abala sa pagtatrabaho, sa mga batang naglalaro sa paligid ng klinik. Ang barangay sta. Esperanza ay unti-unting umuunlad, hindi dahil sa isang perpektong leader, kundi dahil sa mga taong nagtutulungan. Hinawakan ni Brian ang kamay ni Ashley. Masaya ka ba? Tumingin si Ashley sa kanya, sa mga mata ng lalaking sinampal niya noon, ngunit minamahal niya ngayon. Ang lalaking sumira at bumuong muli sa kanyang puso. Sobra, sagot niya. Hindi na niya kailangan ng korona para maging reyna. Dahil sa tabi ni Brian, sa gitna ng simpleng buhay na kanilang binuo, natagpuan na niya ang kanyang kaharian.